during investigation, may mga nabasa kami sa mga cellphone nila ng mga text messages na napatunayan namin na miyembro sila ng Petaro. Welcome back po. Kasama pa rin natin si Congresswoman Joson, si Ginoong De Castro, si Attorney Kaluya. Makakasama natin ngayon si Dante Jimenez na Presidente at Founding Chairman ng Volunteers Against Crime and Corruption. Kayo po ba ay member ng fraternity? Hindi, Dong. Hindi. Okay. Ano ang laban nyo sa fraternity? Well, ang position ng VACC ay dapat, of course, binan na ngayon sa, sa anti-hazing law. But Yes. you see, ando doon pa rin yung hazing. Ang position namin dito, no physical violence. Yeah. At saka talagang dapat mas pairali natin dito yung mahigpit at malupit na, na penalty. Katulad ng death penalty. Kami matagal na namin sinasabi, we have to revive the death penalty law. Kahit na sabihin mong anong interpretasyon ninyo Yes. ng Catholic ng Church. Catholic Church, Yes. ang amin dito po ay sa amin, if you get the life of one person because of this heinous crime, You forfeit. You forfeit. Yes. So ang amin po dyan, Dong, dapat po mas palakisin ng ating Kongreso ang mga penalties. Kasi walang leksyon eh. Ano nangyayari ngayon? Tinasabi natin, kultura. Andiyan pa rin yung kultura eh. Kahit na meron na tayong 8049, but still, andiyan pa rin po yung culture of violence within various organizations. Itong batas na ito, itong 8049, practically tolerates hazing. Kaya sinasabi, it regulates hazing. Ba't ka mag-regulate pa ng hazing? Tanggalin na talaga definitely ang hazing. Sabi ko nga, Dong, kanina sa usapan namin, kung gusto mo ng physical, di you introduce boxing. Boxing. Taekwondo, karate. Gusto nyo para maprueba ninyo kayo lalaki kasi may mga nakakausap ako mga fraternity neophytes. Sinasabi, kaya gusto nilang maging member nitong iba-iba bang mga fraternity. Gusto pakita nila ang kanilang kalalakihan. Okay. But does that mean that yung fraternity sa medicine at saka sa ibang institusyon na hindi ganun karahas? Paano po yun? Well, hindi ko alam sa ibang fraternity. No? Yeah. But siguro, ang nangyayari ko kasi dito, nung ako'y maliit pa, meron yung kasabihan sa Ingles na spare the rod and spoil the child. Kasi ganun yung kultura nung araw na physical measures, ginagamit talaga yung para i-disiplina. Pero ngayon, gawin mo sa Amerika yon, Patay ka. Oo. Magiging liable ka ng child magiging abuse. liable ka. So siguro, hopefully, magiging ganun na rin yung kultura dito ng mga fraternities at sororities. Okay. Sinasabi mo na yung nangyari yung pagkapatay ay sa isang fraternity, sa isang grupo na hindi pa po recognized. Hindi po recognized. Officially ng Alpha Pi Omega. Okay, ng APO. Apo. Okay. Ano ba ang inyong tingin na dapat gawin para hindi mapangalan, madrag ang pangalan ng APO? Actually po, kaya nga po sila hindi na-recognize because they violate yung anti-hazing law at yung AHO Pledge program po namin. Okay. That's why they will not be recognized for the next 5 years siguro. They will not be recognized. For the next 5 years. You know, my problem here, and I want to tell you is, frankly, grabe po ang nangyari ngayon. Ang sa Aquila po, right after yung I want to say this quite openly, right after the incident of Lenny De Villa, kami po ni Justice Avellana, nasirang Justice Avellana, namatay na po yun eh. Kami po ang nag-organize ng isang physical, pero it's all hard work on the part of individuals. Pero ngayon po ng mga neophytes, ano po nangyari sa kanila? Nagbunga ho yung inyong yung inyong binhi. Yeah. Nagbunga. Halos ganun na rin ho ngayon. Halos ganun na rin. Okay. Sa APO, ganun rin ba? Wala na po kaming hazing, sir. Wala na pong hazing. What do you think? Is it still going on? Yung hazing? Sa Aquila Lehis. Hindi po. Hindi lang po sa Aquila Lehis. Pero sa iba po. Ito na nga. Marami mga namatay. Ito. Katulad nga kay Regdos, na biktima siya. Napatay. Naawa ko talaga doon sa magulang eh. Alam mo, Dong, when I was watching the news about the parents, ang magulang, isang farmer, yung nanay naman, OFW, you could just imagine. That is the problem. Bakit ho sa kanya nagre-rely? Yun na nga eh. Sabi ko nga eh, ang posisyon namin dito, kawawa po dito ang mga maiiwan itong
itong biktimang to. Yes. And I really would like to appeal, sabi nga, sa ating mga law Okay. enforcement. Ano po ang next step ng VACC? Well, ang position po namin ay appeal to Congress to review itong batas na ito. Nakikita ko dito, hindi lang yung kulang ng implementation, but ito po kailangan amendahan natin. Let us remove practically the word hazing in that law. Anti-hazing, dapat po ay matanggal yan sa batas. But is hazing prohibited under the law? Hindi talaga kinikilala ng Estado ang hazing eh. At ang totoo, ito ay illegal. Pero why is it in the institutions of law and military that's happening? Yes, so naiaano nila yan, parang na-justify nila yan na kung sa military ay kailangan matatag ang isang sundalo na kung meron siyang pinanghahawakang sekreto at siya'y mapunta sa kalaban, hindi siya basta-basta bibigay. Ganon ganon ang kanilang... Ayon sa 8049, kailangan kayo ba magbigay ng notice, ng initiation? Opo, meron po kaming mga notices, mga chapter na... Pero wala na Apo. kayong hazing, ah? Wala lang po kaming hazing halos. Now, do you have to have dalawang representatives sa paaralan? Yes po. Sila Meron po. lagi naroon? We have a form. Ba? We submit it to the schools. But you don't think that it's time to abolish fraternities? Hindi dapat. Palagay ko. Maganda pa rin yung... Sir, ang ano po kasi, ang problema po ngayon, ang eskwelahan ayaw i-recognize yung fraternity. Kaya naging underground. Yes. If they recognize the fraternity right now in all schools, nagsasabit po yan ng pangalan ng officers at members. Yes. So hindi na po magkakaroon ng hazing dahil madali na pong ipinpoint yung mag-hazing ng mga involved. Okay. kung Yung po ang pinakamaganda. i-recognize. We'll take a final break. Magbabalik ang Deka Libre po. Kailangan talaga na i-review. Hindi pa ba tayo natuto? Have we not learned lessons from those past tragedies?